Yes, yeah. Magandang hapon sa ating lahat. Nandito naman ako sa aking teritoryo, ang aking uh, lugar na kung saan nagpapabawid, naglilinis, kung anong makutkot. Nandito ako ngayon sa paanan ng Sierra Madre Mountain. But tabi lang ako ng Marikina Infanta Road o tinatawag na Marcos Highway. Kamustahin ko muna ang mga miyembro ko sa Filipino Guerrilla Forces, Vanguard of Democracy, at ang aming grupo na United People's Initiative. At lahat ng grupo ay binabati ko. Tayo ba ay nagsasawa na ba? O patuloy tayong lalaban sa katiwalian ng ating gobyerno? So patuloy tayong lalaban. Labanan natin ang katiwalian sa ating bansang Pilipinas. Kasi kung titigil tayo, ay para bang sinasabi natin, bahala na kayo, gawin nyo nang gusto nyo gawin. Pero bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating bayan, ay kailangan i-voice natin ang ating buhay para lang hindi malugmok sa kahirapan ang bansang Pilipinas. Dahil base sa research, anumang research ninyo, i-counter ninyo, pero ito yung na-research ko. 7 trillion ang iniwan ni Pangulong Duterte kasama na ang mga dating presidente. So 7 trillion. Ngayon, ang utang natin lahat, mahigit 3 years na si Pangulong Marcos sa kanyang katungkulan, ay umaabot na ang utang ng bansang Pilipinas 18.55 trillion pesos. Excuse me. Ano? So, ang laki. So, ibig sabihin, magmula sa 7 trillion, napunta sa 18. So, therefore, 11.55 trillion ang naging utang ng Pilipinas sa loob lang ng 3 taon mahigit ni Pangulong Marcos. Mayroon pang remaining 2 years mahigit. Paano yan, mga kaibigan? Hayaan na lang natin maubos ang kaban ng bayan? Manahimik tayo o patuloy tayo? Kayong mga abogado na mga magnanakaw, ituloy nyo lang yan. Kampihan nyo ang magnanakaw. Suportahan nyo. Kanina nga may dasal-dasal pa si Robert Reyes, Father Robert Reyes, na nakasama ko minsan sa isang pulong, na sinasabi ko ay nandito na pala yung hinahanap ko nung ako ay active sa militar, ngayon nakasama ko na siya. Pero anyway, kasama naman tayo sa sinasabing activist ngayon. But we are activists for the good of the government. We are not activists for pro-communism. Kasi dalawang klaseng activist sa akin. Yung aktivista na para sa kabutihan ng ating bayang Pilipinas, at aktivista para maging komunista ang ating bansang Pilipinas. So, kayo mga kaibigan, hayaan na lang natin o patuloy tayo. Pero ganito mga kaibigan, ang hiling ko na lang sa inyo mga kaibigan, hiling ko lang, dapat pag kumilos kami, kung hindi ba kayo nakakapunta sa EDSA o saan man lugar sa Metro Manila, pag nag-post kami, yun na lang trabahuin ninyo. It's either i-share ninyo o yung mga abogado na magnanakaw, kayo na mag-counter. Yun yung may tulong nyo sa bansa natin. Mga kaibigan, yun ang maitutulong natin sa bansa. Na nandiyan kayo sa upuan ninyo, nandiyan kayo sa inyong lugar, but nakakatulong kayo dahil pinaglalaban nyo ang katotohanan
na nangyayari sa ating bansa. So, yun na lang muna, mga kaibigan. Gusto kong ipakita ang lugar ko, para sa mga interest ng iba. Medyo pawis-pawisan na ako. Ito, ayan. Ito yung bundok na sinasabi ko na tataguan natin kung sakaling may gera. Ang Paksol, ang kuweba, nandyan yung may nakita yung puti-puti. Nandyan yung pasukan kuweba, ilog yan. Lalabas yan, papunta ng ilog Pasig. So sa ilalim ng lupa na dumadaan yan. Okay. Ayan, ang taas yan. Siguro estimated ko mga 1,000 feet. 1,000 feet. Ito naman yung Sierra Madre. Hindi ko na makita, no? Ito yung Marcos Highway. Katabi ko lang. So, ito yung aking hindi pa natatapos na rooftop. Okay, yan ang pwesto ko. So, maraming salamat mga kaibigan. Sa mga kasagutan ko, sa lahat ng mga tumatawag sa akin at nagtatanong patungkol sa mga military and uniform personnel retired pensioner, yung sinasabi yung differential ng 2000 to 2012 ay hindi yan lalabas kung hindi kayo mismo ang mag-follow up. Pag kayo ay tumawag sa akin, huwag kayo mag-text, huwag kayo mag-chat. Hindi ko kayo masasagot. Pero pwede kayo mag-chat, pwede kayo mag-PM sa akin, provided huwag kayong mag-antay ng kaagad ang kasagutan. Dahil iniisa-isa ko na tinitingnan. So, dahil sa dami nyo. So, ang maaring unang tingnan ko, yung unang nag-chat, pangalawa, yung mas priority kong sasagutin, mga kaibigan. Mawa kayo na chat kayo para kayo nagtanong na ako lang kausap nyo. Marami kayong kausap ko. Kaya mas maganda, tumawag kayo. Now, kung hindi ko kayo masagot, please lang, tawagan nyo ako uli. Imposible sa loob ng isang araw, tawagan nyo ako. Hindi ko naman sinasabi na bala ko kayo kasi nandiyan lang naman kayo nakaupo. So, pagtsagaan nyo, kasi nga, minsan, hindi ko napapansin at saka mayroon akong, halimbawa, ginagawa. Ngayon, dapat ang itawag nyo na lang sa akin, ano ang status ng claims ninyo. Hindi yung, kamusta na ang differential natin. Ano ako, PGMC na ganun ang tanong ninyo? Ikaaway ko nga PGMC, hindi ko pala kaaway. Kasundo ko si Commodore kasi ang problema nga lang, mayroong sindikatong nangyayari. Bahala na kayo magpaliwanag doon. So, yun. Mapalawagan ko na. Tawagan niyo ako on the status kung ano dapat nyong gawin. Hindi lang sa military, sa police, sa Coast Guard, sa Bureau of Prison, sa Jail Guard, o sa Bureau of Fire, lahat. Itawag niyo sa akin patungkol sa diferensya ng 2000-2012 para paliwanagan kayo. At dugtong ko rin, mga kaibigan, yung marami kasing irresponsible na kasama natin na sinishare yung 3 months moratorium. 3 months moratorium. Alam nyo, mga kaibigan, mga MUP pensioner, hindi lang kayo ang Pilipino. Millions of Pilipino ang problema ng ating gobyerno. Yung unang moratorium na nangyari 3 months yata o 2 months, yun ay ginawang batas. Batas yun. Kung gusto nyo, doon kayo sumulat sa congressman ninyo. Or congressman, distrito man o party list, doon kayo sumulat na sila maggawa ng batas para sa ganon. Hindi yung susulatan yung Gerald Browner, susulatan nyo yung mga hindi nila kayang aksyonan yan. Because that is business. Million of pesos yan. Or billion of pesos. Kaya bang sagutin Gerald Browner yung kalugian ng isang lending institution? Hindi. Hindi niya kayang i-decide yan. Unless there is a law. There is a law. Pwede yung moratorium. Kaya please, yung mga nagsusulat at saka mga nagsishare, what is our basis? What is our basis
na maaprubahan yung moratorium. May krisis ba? Wala ako nakikita krisis eh. Mayroon bang pandemic? Wala ako nakikita pandemic. So paano natin i-consider na maaprubahan yung loan? Dahil pambayad nyo sa school, pangbilin nyo ng mga kakulangan nyo, pambayad sa utang. Mali. Hindi yan maaprubahan, mga kaibigan. Kaya please, yung mga nagsishare, ito naman mga kasama natin, hindi natin masisi, andun lang ang level ng kaalaman nila. Pero yung may kaalaman, ay huwag niyong gawin na susulat kayo tapos alam nyo naman na hindi ma-aproban yun. Because may talino kayo, may alam kayo eh. What is the ground? What is the basis na ma-aproban yung moratorium na yan? Negosyo kaya yan? Mayroon bang negosyante na nagpapalugi? Wala. Ang nasa utak niyan, kumita. Ha? Kumita. Eh yung gagawin nila, yung gini-request natin, malugi sila. Ang priority nila kumita, hindi yung tumulong. Hindi sila charity na tutulong sa atin. Naghahanap buhay sila. Pero kung mayroong batas, ay wala na silang magagawa. Because paggawa ng batas, may pinag-aaralan yun. Pinag-aaralan ng mga CPA o lahat ng economics at saka mga abogado kung anong effect niyan. So, salamat sa inyong lahat. Salamat.